Hello, Team Authentic all over the world! We're still here in San Juan, La Union. And in this episode, where to eat na tayo? 5 restaurants na popular ang ipapakita namin sa inyo. Hello everyone! Hi guys, mainit na adlaw and nandito pa rin tayo sa La Union. Yes, and in this episode, baka nagtataka kayo, parang hindi sila kumain last episode. Nag-diet yata sila last time. Ito yun, lahat ng kakainan natin, pagsasama-samahin natin sa isang vlog, para just in case, mas madali nyo siyang ma-search. At may title siyang, Where to Eat Here in La Union. At sisimulan natin yan sa Tagpuan. Ito yung hotel natin. And then, ito yung sinasabi namin sa inyo, wala siya talagang pangalan. Grabe yung mga pasahero. Ang dami, everywhere. Tapos ito lang, oh. Dito lang namin siya nakita. The Little Surf Maid. Dito mobile pala. Dito. Dito. Dito ang The Little Maid. And then, yung Tagpuan ay 7 minutes walk. Gumagana na yung walk ni Google. Baka nagloko lang siya kanina nung last natin or yung pagbaba natin. And lahat ng kakainan natin now, apakarami kasi dito guys. Yung mga kakainan natin, yung una, yung pasok sa budget, syempre. Pangalawa, kumbaga, yung talagang kinakain natin or kinakain namin. Hindi kami mag-experiment. First time natin sa La Union. Kaya kung ano muna yung popular, yun muna yung kakainan natin. O, ito yung vibe sa La Union. Grabe. 2 p.m. Apakaraming tao kahit sobrang init. Ito nga yung Tavern by the Sea. And then meron namang ATM. Tara, lakad lang tayo papunta sa Tagpuan. Sa labas, meron ding mga karinderya. Siyempre, mas mura dito for sure. May mga adobong baboy. And then, meron din yung mga nasa stall lang. So, kung gusto nyo pala rito mag-food trip, carry din. Kahit street food. Actually, yung dami ng tao niya, at saka yung vibe niya, very Boracay na din, no? Siguro nga din mas marami na rin ngayong pumupunta rito sa mahal ng ticket, sa totoo lang. Meron dito mga shakes. Kaya kung gusto nyo makatipid, labas lang kayo dito sa sa roadside. Mas mura dito for sure. Nandito na tayo sa famous 7-Eleven. Usually kasi dyan talaga bumababa at saka sumasakay. And then dyan nga yung merong meme na, sa 7-Eleven lang ako. Yung pala sa La Union. And then tatawid tayo dyan. Nandyan yung Tagpuan. Pero ang unang yung makikita itong Silong LU. And then, the Funky Bar. Ay, ito na yung Tagpuan agad pala. Nasa tabing lang siya, kalsada. Ito oh. Tapat na tapat siya ng 7-Eleven. Okay. Ito na Tagpuan. Ito yung Tagpuan. Pagtawid lang siya ng 7-Eleven. Ito na yung menu nila. And then, ang best seller daw nila ay yung Elius Bagnet. Kahit ang Surf Town Paris. At saka Surf Town Paris. So, why not? Mag-Paris tayo dito. Kahit ma-ginit. Dito lang tayo sa Solo Bowl kasi para mas marami tayong matikman. Sige, order tayo ng isang Elius Bagnet and Surf Town Paris. Ito. As in lang. Para lang tayong nakatambay. Ganun yung dating niya. Pag sayo talaga. Biglang nagkaroon ng bakante. Dito tayo sa dulo. Sakto pa. Dito tayo sa dulo para hindi tayo makaambala. Ito. Buy an extra meal for someone in need for 50 pesos.
you can buy lugaw or coffee so they can have it when they need it. Ang taray. May pagkakapwang gawa. Ay, may pagka, ano tawag doon? Kawang gawa. So, di ba? Very much para lang tayong nakatambay. So, hindi siya nakakailang kumain. Hindi social yung dating. Okay na okay siya sa barkada. Kumbaga parang Hanoi type na coffee shop. Yung nasa labas lang tapos merong mga bangko at table. Ito na yung order ko. Ito yung solo na bagnet. And it's 160 60 pesos. pesos. O syempre magpapakaanis tayo. Ito lang siya. 4 na hiwa. Elius bag. Oo, Elius bagnet. 4 na hiwa. Tapos, buong itlog na hinati. And then, meron naman siya ditong pag-garnishing ng very light. Ay, salado ba yun? Ensalada. Pero may pipino, no? Oo. Tapos, syempre, may rice na siya. Tapos, ito yung kay Enzo. Nakakaloka. Sir, pare. Naghahanap kami ng sabaw. Sabaw. Nasanay sa malabo Sabi na ko naman, butas. kahit nainitoy na. Oo, kala namin may sabaw. Ito sa kanya, ilan to? 5. Five. 5 tipak. O hindi naman, cubes naman. Cubes. Oo. Ng meat or ng baka. And then yun din, itlog din. Magkano to, Bes? 135 pesos. 135. Tikman na nga natin. So, kung sa tutusin, syempre, kung i-compare natin siya sa price sa Manila, mahal siya. Oh. Eh, we have to consider na nandito talaga tayo sa tourist spot. Diba? Thank you po. And then, yun din. Parang sa Boracay din, mayat maya, merong mga lalapit, mag-aalok ng paninda nila. Ayan. Tapos meron tayong bisita. Sa alfresco tayo. May gusto Kere ko lang yan. kain. Kamusta din sa'yo? Baka naman masarap naman yung texture niya, malutong, tapos yung loob malambot. Very much lechong kawali sa atin. Yung sa akin, pag once na natikman mo na siya, doon mo masasabi, kaya pala siya mahal. Wow! Kaya pala ganito yung presyo. Pero nasa Masarap. yung sabaw. Nangyayari ng sabaw. Nagalit ka doon sa buong kanina. Ay, asan yung Paris ko? Masarap siya. Yung texture ng beef ko, malambot. Tapos, once na minuya mo siya, hindi siya yung tipong lalaban, nanlalaban. Nag-exchange kami na Enzo para pareho namin matikman. Ito lang in-order natin kasi meron pang tayong susunod. Pero just in case merong mas malaki. Thank you. Ito naman yung kay Enzo. Yung beef niya. Ano? Mas masarap yun sa'yo. Walang kaduda-duda. At saka yung ano ko, kasi di ba nga Paris nga siya, may mga sasa siyang nasama sa kanin, Yes. kaya yung kanin ko mas sumarap. Kumbaga nagkaroon siya ng sauce, tapos meron pang bawang. Yung sinunod talaga, Paris, yun nga, nawalan nga lang siya ng sabaw. Mas masarap yun Sarap, sa'yo, oh. tapos mas mura pa. Oo nga, no? Mas masarap yung kay Enzo. Yung beef niya talaga, ang sarap nguyain, malambot. Tapos, yung sauce o yung sarsa ng Paris, nakahalo na siya. So, kahit hindi mo na siya hanapan ng sabaw, kere lang kasi yung lasa niya nasa kanin na. In all fairness, kung ako papipiliin or kung kami papipiliin, mas masarap itong Paris. And tapos na tayong kumain dito sa Tagpuan. At ang nagustuhan namin guys dito sa kanya is yung Surf Town Paris nila. Yes. Pero guys, disclaimer lang ha, iba-iba kasi talaga tayo ng panlasa. Yes. So hindi naman to katulad ng lugar na kapag sinabi natin maganda, Maganda. makikita nyo siyang maganda. Kaya actually mas mahirap talaga yung food gawin. Kasi yung food, hindi namin alam kung paano namin sa inyo ma-explain kung gaano siya kasarap or hindi masyado. So one down and many more to go. Next na tayo. Ngayon naman, parang pa-uphill naman tayo. Tapos alam nyo guys, nakakatuwa talaga ito. Hindi ko matandaan kung nasabi na namin sa inyo last vlog. Yung mga Gen Z talaga, effort talaga sila sa damit. Kaya talaga mga fashionista, pagandahan ng damit. Tapos ang dami namin nakikita na dito nang gagaling. So marami rin pala nag-i-stay dito. Yung sa pagpasok ng Tagpuan, kung ayaw nyo ng beachfront, eto, ang dami dito na accommodation kasi dito talaga sila lahat nang gagaling. Tignan natin kung aakyat pa ba tayo ng uphill or hindi na.
Grabe, bes, akyatin ba natin yan? Bundok na yun. Ito na ba? Oh. Basta kami guys, ang gamit lang namin, si Google Map. Nagumana na ngayon. Oo, gumana na. Oh, eto na. Nandito naman tayo sa merienda. Pero ang spelling niya, merienda. Ay, ang daming tao. Ang daming tao. O, tignan natin, baka waiting tayo. Ay, ang daming tao. And it's 3 p.m. Kumbaga, hindi oras ng kain. Sa bagay, oras ng merienda. Pang 16 tayo. So, waiting lang tayo. Nandito yung mga waiting. Yan, dito tayo. Wish na lang natin medyo mas mabilis. Kanina nga pala, yung serving time doon sa tagpuan ay 20 minutes. 2 p.m. yun. So, dito titignan natin. Pero grabe dito, mas jump-pack dito. Oo, jump-pack talaga. So guys, habang nakapila tayo, nanghiram na tayo ng menu para mapintahan yung mga presyo nila. Yes, so medyo mas mahal dito. Oo. Pero syempre, sa servings kasi natin yung titignan. Malaman. And then again, nagtanong ulit tayo kung ano yung best seller nila. So, itong sinabi ni Ate Kare-Kare. Crispy pork kare-kare with bagoong rice, 270. Tapos, ito pa. Beef with ox tripe kare-kare with bagoong rice, 270. Tama ba yung pinagbababasa ko? Tama. Veggie kare-kare with bagoong rice, 240. Pero meron pa naman silang iba Yung pang beef mga caldereta. rice meals. Tapos ito pa, something sweet. So, actually, medyo mas yung presyo nila. Pero nakakita kami ng bestseller na medyo pasok sa budget talaga. Banana bread, slice, 120 pesos. Oh, ano yan ha? Bestseller yan ha? Time check guys, it's 3:10 na and 10 minutes na tayo nag-aantay. Wala pang natatawag kahit isa. Kaya kahit lang paano, may pakita namin sa inyo yung situation just in case gusto nyo mag-food trip. And ano dun sa mga popular na kakainan natin, yung talaga maghihintay kayo. Oo. Pati yung waiting time, kung meron tayong pila, and then yung serving time, kung gaano rin katagal. Tsaka talaga dito, pag wag kayong kakain dito guys, na gutom kayo kasi naku. Oo. Baon mo na kay sandwich. After 48 minutes, natawag na tayo. Tapos meron kong ibibigay sa inyo na ganito. Order slip nila. Order slip. O, tara na. Tingnan natin kung saan tayo. Punong-puno pa din siya. Oh. Another rice meal ulit tayo. Ano muna natin yung diet? Mag-excuse muna tayo sa diet. Ay, in-order natin yung bestseller nga daw nila. Crispy pork kare-kare with bagoong rice, 270. And then kay Enzo naman, beef caldereta with garlic rice, 270. And then, pagka meron na kayo niyan, pipila na kayo. Diba? Lahat talaga ng procedure. Ayan, pipila na kayo doon sa counter. Doon yung ibibigay yung order niyo. Ito na yung order natin. Bagnet kare-kare naman, 270 pesos. Pero ito, yung servings niya naman, okay naman na, dalawa. Dalawang makapal na. Dalawang makapal na bagnet. And then, ito naman yung kay Enzo. Ano yung sa'yo? Caldereta. Beef caldereta, 270 din. Yung sa kanya tarang, sinabawan talaga. Tapos may toppings sa cheese. May toppings na cheese. Oh, ayun yung sa kanya. Yung sa akin, para siyang medyo tuyong kare-kare. Ay, kinakain ako ng araw. Dito tayo pa rin tayo makabala kasi punong-puno talaga siya. Nasayo ang ilaw. Oo, nasa akin ang ilaw. Mas pinili na lang namin dito kahit medyo mainit. Parang, gumagalaw yung table din. Ano siya, hindi siya ganun kalambot yung sa akin. Kailangan ng kutsilo. Oo. Kaya pala yung katabi ko rin kanina. Nanggigigil. Lalo na pagdating dun sa bala. Yun, fairness, ang sarap nung sa akin. Kaya lang pala ako nahirapan kanina kasi gumagalaw pala yung yung mesa Na natin. mesa. Oo. Umaarte lang ako. Pero hindi naman, okay naman. Ayan, Isa pa nga. Ayan, effortless. Doon lang talaga sa lang. Sa balat lang. Sa balat lang. Pero kaya ang sarap. Grabe yung sauce. Miss, ang sarap nung sauce. Kamusta yung bagoong?
Masarap din, maalat na. Ay, yun nga, medyo may pagtaboy talaga. Ganyan talaga ha, kapag ka nasa Al fresco. al fresco. Meron kayo talaga itataboy-taboy. O ayan, ang hinintay natin ay 1 hour and 20 minutes. O ayun na tayo, tikiman tayo. Sisa, tikman ko na yung sa'yo. Tikman mo naman yung sa akin. Oo, kamusta yun sa akin? Masarap. Masarap yung sa'yo. Actually, gusto ko yung sa'yo eh. Yung sa'yo naman, di ba kapag ka mga ganito, yung mga mechado, caldereta, di ba ayaw naman natin ng sobrang parang masabaw, gusto natin masos. So ang tingin ko naman kayo, so parang ay baka matabang. Malabnaw yung ganyan, malabnaw. At saka di ba sanay tayo pag kumain tayo ng kaldereta, yung cheese melted, dito naka-toppings. Ang sarap din. Ang sarap din ng sa'yo. Tsaka ang lambot nga ng beef. Ang sarap nung kayo. Mukhang parang ano, ay hindi, masarap din naman yung sa akin. Pero mas masarap din yan. And tapos na tayo. Nga pala guys ha, kanya-kanya rin ditong ligpit. So pagkatapos nyo kumain, need nyo siyang iligpit at dalhin doon. Meron naman doon na nakalagay. And also, pagkakuha nyo ng order nyo, sasabihan kayo kung ano yung gagawin. Ayan, siguro mga 25 minutes tayong kumain. How was it? Na-enjoy mo naman yung food, Oo, sa sobrang sarap pinagpawisan ako dun guys. Actually, kung lasa yung pag-uusapan, masarap talaga siya. Apakahilig ko sa kare-kare. Ang dami ko nang tikman na kare-kare. And ito, masarap din talaga siya. Actually, sa sobrang sarap nung kare-kare, nagpaubayan na ako sa'yo. Oo, Kasi baka siya- pares ba tayong mabitin. Oo, ang sarap ng kare-kare. And then yun nga, yung ano naman, yung pork, yung isa lalo, malambot naman na siya. Baka natapat lang talaga ako dun sa Sa una. una. Oo. So, ang tanong, worth it ba na maghintay kayo ng lagpas 1 hour for these meals, yung tinikman namin ni Enzo? Ayan, kayo na lang siguro. Depende yan sa ano nyo, sa pasensya ninyo. Kasi imagine kung halimbawa meron lang kayo ritong whole day, Oo. magdi-day tour lang kayo, maghihintay ba kayo ng ganong katagal? Basta masarap yung pagkain, pero kung worth it yung paghihintay nyo na lagpas 1 hour for these meals, kayo Kayo na na yung bahala, bahala. guys. For our next restaurant, nandito naman tayo sa El Union. And pila din. Nakapila na si Enzo. Bes! seryoso sa pila. And this time naman, dessert naman tayo. Or drinks. Tignan natin kung ano yung kanilang best seller. Tapos, katapat nun, ito yung Coco Mama. Pila din yung Coco Mama. So, para tayong nasa food park. So, puro Google Map lang yung ginagamit namin. Malapit lang to sa Tavern. Ito. Nasa roadside na to. If ever, ito yung hanapin nyo. Kasi sobrang dikit-dikit nila. Minsan hindi na siya ma-identify ni Google Map. Ito, yung Great Northwest. Tapos, yung nasa kabila niyan, ito yung Tavern. And then, ito na siya. El Union. Parang ang ano yata rito, popular, yung champorado. Tignan natin. Oh, guys, after mga 20 minutes na pila, naka-order na si Enzo. Ano yung order mo? Mamaya na. Yun pa in-order natin, no? Champurado na lang pala. Kasi hilig-hilig ko. Ang hilig mo umorder na ang hirap, i-pronounce. Grabe yung pila, oh. Ang dami talaga. Hindi siya nawawala ng pila. As in, lalo siyang umahaba. Ito na yung order natin. Sa akin, ang in-order ko ay dirty champurado. champurado para madali i-pronounce. Tapos, hindi usual yung malamig na champurado. So, ang pinili ko ay called 230 pesos. Mga 16 ounce lang to, no? 16 ounce lang yan. Oh, yung kaya Enzo magkakaroon ng problema, lagyan natin subtitle dito. Hindi, tinanong. Kasi bigkas ko yung dirty horchatas. Tapos sabi nung cashier, oh, that's dirty horchata. Oh, dirty horchata. Nasani kasi tayo sa Mongolia na yung CH siya giging. O, tikman nga natin. Gusto ko sana ipakita sa kanila itsura. Sige, pwede naman, buksan natin. Buksan natin. O, ito yung sa akin. Hinahanap ko yung merong gatas na binilog. Ako hinahanap ko yung yung pang galing-galing yung grain. Oh, ito naman yung kay Enzo. So parang chocolate naman yung niya. Ang malaman natin sa lasa Oo, yung yung lasa na lang. O, tikman na natin. Ito talaga, kahit saan talaga kayong reels manood, lagi talagang kasama tong El Union. Hindi ko na alam kung El Union or El Union kasi from La Union. O, Which is tikman na which natin. Oo. Ay,
Sige, ikaw muna magsalita na sa'yo. Hindi siya lasang champurado. Kung yung title, ay yung ano ha, yung name, oo, hindi Sa siya akin, yung champurado. pag-unang sip mo sa kanya, ang sa akin na ito panlasa ko cinnamon. Try mo. Okay, tikman ko yung sa'yo. Yung sa akin yun yung lasa ko. Tapos mahilig ka pa naman sa cinnamon. Oo. Mahilig tayo sa cinnamon, Cinnamon no? din. Cinnamon din. Di Ayaw ba? nga, cinnamon nga. Tikman mo yung Sa'yo? sa akin. Kasi hinahanap ko kasi syempre yung champurado. Yung Yung champurado kasi dapat matamis na medyo matapang. Oo. Yung dark hindi- chocolate, oo, no? dark chocolate. Eh kasi nga wild daw. Diba? Ganito pala lasa ng dirty champurado. Hindi ko mawari. Naluin pa natin. Uy, actually, mas mahal pa to sa ano ha, sa Starbucks ha. If ever. Actually, yung ano na nito, tawag nito, kapresyo niya, isang meal na talaga, rice meals na talaga. Kapag nandito naman yung parang nilunok mong champurado, Oo. meron naman, may kaunting touch ng champurado yung lasa niya. Aftertaste na. Aftertaste. Pero sa kanya talaga, cinnamon na cinnamon. Kaya siguro dito na natin tapusin yung ano natin, food trip natin. Kasi busog na rin naman tayo. Wala na paglalagyan. At saka over budget na tayo for today. Magpusay ng budget, grabe. Bukas naman uli natin itutuloy yung food trip natin. Good morning, everyone! At itutuloy na natin ang ating food trip dito sa La Union. Yes, dito na tayo. So, ang ginawa natin ngayon, nag-tricycle tayo galing kasi tayo ng San Juan Beach. And then from there, papunta dito, magkano yung tricycle? 50 pesos. Yes, magsisimula siya sa 80. Tapos, yung lagi na natin ginagawa, tawid tayo dun sa kabila, magiging 50 na lang siya. And now, kung gusto niyo mag-jeep, 15 pesos yata ang isa. So now, nandito na tayo sa next restaurant natin, ang Little Canggu. Tama ba yung pronunciation natin, Bes? Little Canggu. Oo. Very Bali. Yan. Sa mga nakapag-Bali. Oy, tignan niyo yung salita nila. Indonesian. So tara. Wala tayong breakfast sa ating hotel. Kaya dito na tayo mag-breakfast. 8 a.m. bukas na sila. So saktong-sakto, 8 a.m. Hello po. Thank you po. And dito tayo. Beachfront din siya. So kung doon tayo sa hotel natin galing, pwede natin siyang tuturin lang. Actually, from San Juan din, pwede naman. Ay, ang ganda dito. Ang ganda din. Oo. And based, sabi nga namin sa inyo, di ba medyo magulo yung mapa. Based sa mapa, dito naman yung San Juan Public Beach. Pero ang totoo, mas konti tao dito. Tsaka mas malaki yung ano niya, yung shoreline niya, yung beach mismo, yung buhangin. Magkakadikit lang naman siya. Ang ganda nitong lugar na to. Ganda ng view natin. Sa lahat na kanina natin so far, ito yung may pinakamagandang view. And dito kasi nasa beachfront yata tayo. Pero ang ganda rin ng presyo. Nakita namin sa inyo. Ito yung mga almusal nila. All day breakfast. 320. Isang paniko. Pisang panekoko. Banana Ano siguro pancake. to? Oo, pancake. 220. Smoke ikan. Magkano to? 380, 400 with egg. Daing na bangus. Daing na bangus. Yan yung mga presyohan na. Ano ba bang menu? Sino pa natin ibang menu? Ayan pa. So, alam niyo na. Maganda yung view. Maganda yung presyo. Carry lang yan. Para ma-experience naman natin. Atin nyo. Yung Nasi bagnet. goreng. Yung bagnet nila, 470. Ay, parang na-miss ko yung nasi goreng. Ano? Pero Oo, ito yung nasi goreng. Plain, 200. plain with egg. Ito na yung order natin. Mi goreng. And it's 310. Na-miss natin ang Indonesia. Why not? Tapos ito naman yung kay Enzo. Yung kay Enzo naman, banana pancake. 140 pesos. Isa lang yung slice na kinuha natin. I mean, one piece lang. Kasi nga, mag-food trip tayo, meron pa tayong pupuntahan. Baka mabusin ka. And, ito yung view dyan. Ito na yan, yung view na lang. Oh, diba? Ang sarap. Siguro mga 1 hour tayo dito. Susulitin. Susulitin natin. Tapos by this time nga pala, as in yung breakfast pa lang yung na-offer nila. Yung ibang menu nila, mamaya pa sigurong bandang lunch. Tingnan natin pareho yan. Sabay Natin. yan. Yes, sabay. Ito lang muna. Tingnan natin kung nakaka-Bali talaga or nakaka-Indonesia.
Ito pa naman, di ba bumubuhay sa akin sa Indonesia? Oh, tsaka di ba sa ano, Oo! Sa Bali, parang every... flavorful, di ba yung ganito sa bahay? Tapos hindi yun. Again, inuulam ko na naman siya sa fried rice doon. Ang order natin, ano yun? Nasi goreng. Nasi tsaka mi goreng. Mi goreng. Tapos yung, ang ano doon, para sa ng lasa. Wala pinagkaiba. Same. Ang galing. Lasang lasa. Yung matamis na maalat. Ganun yung lasa niya. As in, parang ano talaga, mi goreng talaga sa Indonesia. Same na same. Sarap. In fairness, kung namimiss niyo yung Indonesian food, na ano niya, kalasa niya talaga. Pati yung texture ng noodles, maganda din. Hindi namin alam kung instant noodles to, or gawa nila yung noodles, or binili. Pero ang ganda rin ng consistency niya. Pag kinagat mo siya, may kunat. So, masarap siyang nguyain. Siya yung ano no, lata. Hindi siya malata. Ang sarap ng pagkakagawa. Okay, Enzo naman tayo. Tikman natin yung banana pancake. Tikman natin. Ay, at least ano siya ha, yung malaman. Oo, parang siksik. banana loaf no? Oo. Siksik na siksik yung laman niya. Hindi tayo hinangin. Oo. Saan ang galing yung ano? Yung May asim no? maasim. Maasim siya. Sa butter. Tingnan mo sa butter. Ano ba ito? May twist. Hindi. Sa butter? Parang dito sa ano, syrup na Syrup na ginamit. Okay. parang siya ano, Yung syrup niya, instead na matamis, matamis. may asim siya. May tawag dito, yung pinipigang ano. Ano tawag doon? May tawag doon eh. Ay, parang, Ano yung nilalagay sa ano? parang sarap, di ba? Nagalit ako ganito yung lasa. Hindi siya in-expect ko na. Unexpect namin Yung sa pancake, matamis. Oo, Ito galing. hindi. galing. Meron siyang ano, May twist. may twist. Guys, na 1/4 na kaagad namin. Natuwa kami sa lasa nito. Oo. Nakalimutan ko na. Basta yung kung ano man yun. Basta yung nilalagay minsan sa sa mga biko-biko, sa mga kakanin na nakakaasim. Ganon yung nilagay. Parang ganon yung lasa niya. Diba? So, at least dito, hindi lang maganda yung view, masarap din yung pagkain. Diba? Masarap na yung pagkain and ito pa yung view natin. Panalong-panalo ang breakfast natin for today. Ito naman tayo sa mi goreng. Ito naman, yung twist niya. Itong chicken, ang sarap din. Para siyang... Grilled? Oo, ginrilled yata. Kasi meron siyang matamis. Hindi siya yung basta sinahog lang. Kasi di ba merong mga meat na isinasahog lang kahit walang lasa yung meat. Ito hindi. Kahit yung chicken lang, yung malasahan ninyo, masasatisfy na kayo. So, para siyang ginrill na minanarinate, ganyan. Yun yung lasa niya. Kaya pwedeng chicken, wag mo na mag-noodles, tapos gulay. Well, itong area na to, maganda to for sunset. Kasi for sure, ang ganda rin ng ilaw nito mamaya. Tara na. Ganda nitong spot na to. Tapos meron pa tayo rito. Ipapakita lang namin sa inyo, hindi tayo doon kakain ha. Sikat din yun. Kaya lang, karamihan din doon Filipino food. Ano yung pangalan ng bes? Kabsat. 150 meters away lang. Ito. Ito itsura niya. From afar, ganda din. Dito tayo kumain. Ito yung Little Canggu. And then, yung Kabsat, dito lang siya. Ang gaganda na actually nung mga dito, restaurant. Ito siya. Ayan, nandyan naman yung Kabsat. Popular din yan. So, kung gusto niyo ng Filipino food na medyo, kumbaga pang pang high-end, pang mga may budget, dyan kayo. So, tayo nakapag-Filipino food na rin naman tayo kahapon sa 2 restaurant. So, carry na tayo dyan. And for our last food trip, guys, nandito naman tayo sa Kermit. Yan. Ito kasi yung hindi natin na-experience sa Siargao kasi grabe rin yung pila doon sa Siargao. So, tingnan na natin dito. Ang open niya is 11 a.m. pa, pero 10:50 pa lang nandito na tayo para just in case. Merong makapila pila. kagad tayo. Yes.
Nasa unahan kagad tayo. Para kahit abutin tayo ng lunch talaga. Itong area na to, puro to kainan. Ang ganda nito. Dito rin tayo kahapon sa El Union. So kay Google Map, nandito siya. Pero hindi namin alam kung saan. Baka nasa taas. Hanapin natin to. Best 3-piece fried chicken. And then, ano pa to? Baka sa taas, best. Feeling ko sa taas. Ito naman, Japanese cuisine. Patignan natin kung saan. Meron din ditong daan paakyat Oo, ang laki nitong area na to. Ay, wala. Sabong fried chicken. Ano rin to, popular din to. Kaya lang kasi gusto namin, ibang variety naman, gusto namin mag-pizza para maipakita namin sa inyo. 11 a.m. din yung bukas nung sabong fried chicken. Patignan natin sa taas. Kung iba pa to, Tattoo 55. So, pakiramdam namin dito nga. Ayan o. Kermit La Union. In crust with trust. Why not? O, bukas na siguro. Ang dami na rin parang nandito. O, dito na lang tayo. Kasi puno na yun nasa magandang view. Doon na siguro tayo sa hindi tayo makakabala, bes. Sa dulo na lang tayo. Ito yung menu. So, bukas naman na sila. Pero, yung pizza daw, 11:30 pa magiging available. Gora na tayo. At least, niluluto na if ever. Puro drinks pa lang daw sila by this time. So, order muna tayo ng pizza and pasta. Para maiba naman yung pakita natin sa inyo. Puro na tayo kanin. Kare-kare, bagni. So, ito yung itsura niya. Yung doon kasi sa Siargao, hindi natin nakita. Order muna tayo. Tapos ito, may baong kaming drinks para just in case walang free na service water. Dumating na yung ating spaghetti a la carbonara. It's 650 pesos. To be honest, isang serving. Hindi, kung isi-share nyo siya, mabibitin kayo pareho. Unless, dalawa yung pagkain nyo. Katulad natin, may pizza pa tayo. So, yeah. Nagsiserve naman sila ng service water. So, hindi natin magagamit yung ano natin ngayon. Baon natin. So, tikman na kaagad natin. Yung 650 worth. 650 pesos worth of Spaghetti carbonara. ala carbonara. Dito sa Kermit's. Or Kermit lang pala. Uy, di ba dapat iniikot daw to sa kutsara? Wala tayong kutsara, so carry na. Oo. Sa pinggan mo lang Oo, nabasa ko kasi yung yung proper way daw ng pagkain. Kanino ba yun? Kay Miss Dico yata nabasa or napanood. Tikman natin. In fairness dun sa sa noodles, yung hindi siya yung napuputol. At saka yung texture ng pinaka-sauce, no? Baka naman premium. Baka. Tikman natin. Una muna yung texture. Yung texture niya, effort ka sa nguya, which is good Kasi di ba sa noodles, kapag ka masyadong ang tawag doon, yung lutong-lutong masyado. Walang lata. Yung lata na, hindi na siya masarap kainin. Eto, meron siyang nguya. So, okay yun. And then, habang umunguya ka, doon mo nalalasahan yung sauce, yung, ano ba yun? Anong cheese yung sabi mo? Truffle cheese. Wow, ang taray. Di ba dyan sa Bellevue? Yung natikmak sa Bellevue. And then, pati yung, tawag nito, Yung itong mga pepper. Doon mo siya malalasahan habang ginunguya mo, yung makunat na noodles, doon mo lahat malalasahan. O, dito tayo sa sahog na pork. Kasi, yung doon sa kinainan natin kanina, yung sa Canggu, yung sahog na chicken, masarap din. May sarili siyang marinate. O, tikman natin. Sa Enzo na ang bahala. Kamusta? Ako din, habang nagbe-verdict sa Enzo. Based lang ito sa panlasa natin. Baka kasi syempre, iba-iba talaga yung panlasa. Maalat. Maalat yung pork. Actually, maalat na yung sauce. Dahil sa pagka-cheese niya. Yung cheese. Tapos maalat din yung pork. Pero yung yung tenderness ng pork, okay naman, di ba? Hindi siya yung effort ng kakagat. Basta kapag kasanay kayo sa maalat, mabebeta nito. Baka ganito talaga. Baka. Yung mga original na carbonara. Baka nasanay lang kami sa carbonara na masos ng very light, tapos medyo may tamis, gano'n. Tapos merong parang may pagka-taste ng mushroom. Yes, so baka yun. Ay, ayan, nagkaroon ng bakante dito sa labas. Lumipat tayo.
lipat agad kasi para ito yung view natin. At saka may music din doon. Ayaw ni YouTube. Makaka-copyright tayo. Makaka-copyright tayo. Ayan. Ito ulit yung view natin. Actually, yung view talaga ang ganda. So, nakaka-relax siyang kumain. Ituloy nating lantakan tong ano. Spaghetti alla carbonara. Okay na lang din hindi siya sabay sinurd. Oo. Para mas ma-enjoy natin pareho. Kapag kasi may dalawang pagkain, parang nahihirapan. Ano, no? Anong una kong kakainin? Tapos yung kakain ka sandali ng isang tinidor ng carbonara, tapos biglang pizza naman. So, hindi mo na mismo yung lasa. Na-appreciate yung lasa ng kalong pagkain. Yes. Ganyan nyo to. Appreciate namin pagka-jalat. Gasang-gasa talaga yung alat. Grabe yung alat ng Grabe alat ng puwet. Grabe lumalaban ang tapang. Dumating na yung ating Kermit's pizza. In-order natin yung talaga nila, pangalan nila mismo. And lahat ng pizza nila, thin crust, tapos 10 inches. So, hindi ito yung large pizza. Ito ay 590 pesos. 590 pesos. Meron naman sila margarita, parang nasa 320, 360 pesos. O guys, simulan na natin. Dalawang slice to, pero gusto ko kasi buo itong ham. Oo, para bilog. Oo, di ba? O, ayan siya. 2 slices agad. Tapos sa Enzo din. So, 80 slices din naman yung ginawa. And wala silang chili sauce. As in, yung chili, talaga, flakes ang flakes. ibibigay nila sa inyo. O, again, baka ganun talaga. Baka Kapag ganun ang uso social na, ngayon. hindi, tsaka pagka mga social talagang pizza. Patikman na natin. And siya, hindi, yung pagiging thin crust niya, hindi siya yung malutong. Malambot Di ba sabi siya. ko nga, ay, Oo. O, tikman na kaagad natin. Ay, ito mas tolerable Oo. naman yung niya. Maalat din ng very light, pero mas tolerable. Mas kaya-kaya. Yes. Tapos ang sa kanya, ang good thing sa kanya, yung ginamit na tomato, smashed tomato, as in real tomato. Oo. Or baka binlender na Oo, tomato, ganun, parang ganun. Oo. Okay naman. Kasi hindi siya yung yung malutong. Soft na. Yes. Pero, yung dough niya naman, itong ganito, masarap naman. Medyo may makunat na something. Yung masarap nga, yung meron kasi hindi ba, yung pagkain na yung kapag hinunguya mo, masarap siyang nguyain, hindi masyadong malambot, hindi matigas, sakto lang. And tapos na tayong kumain. Hindi yata namin ito naipakita nung last vlog. Ito mga surf lesson with board, 600 per hour, board rental, 300 per hour, whole day 1, 2, and then half day 700. Yan, para lang kahit papaano magkaroon kayo ng idea kung magkano. Katanghali ang tapat, alas 12. Kaya wala pang tao masyado sa beach. By this time, nagkukulong muna sa hotel. Sobrang init. So, lakad lang tayo papunta sa hotel natin and then doon na tayo mag-recap ng mga naging food trip natin sa La Union. And ang total na binayaran natin sa Kermit ay 1,302 pesos and kasama na doon yung service charge sila. Sa lahat ng kinainan natin dito sa La Union, si Kermit lang yung merong service charge. Yes. Tapos nga pala guys, dito sa La Union, usually hindi sila tumatanggap dito ng credit card payment. Ang mode of payment nila ay cash and GCash. Also dito clean as you go. Lahat ng restaurant na kinainan natin, clean as you go. So, ito disclaimer lang yung panlasa namin, depende talaga sa kung ano yung, minsan yung pagkain na nakasanayan namin, ganyan. And yung panlasa natin, iba-iba yan. Oo. Pwedeng yung masarap sa amin, hindi masarap sa inyo. Yung masarap naman sa inyo, hindi masarap sa amin. Exactly. So, ganito na lang. Kung tatanungin kami, kung babalik kami halimbawa ng La Union, ano ba yung sa mga sinubukan natin ngayon yung uulitin natin? So, una, yung doon sa tagpuan, yung Surf Town Paris nila. pero sa totoo lang din, makakahanap kayo ng ganong lasa sa iba. Oo. Kumbaga, masarap yung doon sa kanila, pero for sure, meron ding ibang lasa na ganon. Oo. Kumbaga, hindi siya unique. And then, babalikan din natin yung kare-kare, crispy kare-kare. Sa merienda. Sa merienda. Kasi, masarap talaga siya. Talaga. Basta willing kayong magpuwili Yes. ng matagal guys. O mga 1 hour and 20 minutes kayong willing maghintay. So yun, babalikan din namin siya. And also, yung Canggu, sobrang excited kami if ever bumalik kasi yung natikman namin, pareho Yes. siyang masarap. So what more kung makikita pa natin iba nilang menu. Matitikman natin iba pa nilang Oo, menu
makikita at patitikman pa natin. So ayan, ang dami ninyong pwedeng kainan dito sa La Union. And then, tikman nyo lahat. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi na. Baka mamaya kasi sinabi na hindi masarap, masarap pala. And then yung sinasabi nilang hype, malay nyo, totoo pala. Or malay nyo, hindi pala. See it to yourself or taste it to yourself. Ganun. Oo, basta kung dami ng pagkain at pagpipilian, marami kayo ditong mapagpipilian at makakain. And maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa ating La Union Vlogs. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Hmm.